salita niya yun, ha? Pangulo ng Republika. Ibig mo sabihin, tatalikuran niya yun, babaguhin niya yung opinion. Hindi ako naniniwala ang gagawin niya yun. Kasi ang salita sinabi niya, walang kwenta yan. Ang salita ng hari ay hari, no? Oo, ngayon, dapat yun mapapapressure ako dyan sa ano. Sinabi ko na, yan, ang pagkakataon. Hindi. Sinabi ko na yan, ayaw nyo lang makinig eh. Ayun. Oo. So yun pala. Hanggang saan ba kayo, hanggang saan ba kayo makikinig sa akin? Sinabi ko na nga yan eh. Pahihiyain nyo na naman ako. Ayun nga. Ayun. Oo. Gagamitin nyo pa ang aking kapangyarihan ngayon para pagbigyan kayo? So, ano ako? Kung meron palang special session ay patatawag ang Senado, sa utos ng Pangulo. Oo. Yun pala yun. Kung ako si President Bongbong, sinasabi ko na nga sa inyo, titigas ng ulo nyo eh. Oo nga, no? Oo. So, wala pala sa Senado. Hindi ko naman sinabi hindi ko naman kayo inuutusan. Pero hindi ba kayo nakakabasa in between lines? Kanino pinalulutang sa akin? Hindi po. Yung sa usapin ng impeachment. Na kung si BP. Kung ako si BP? Opo. Ano ako, bali? Bakit ako magre-resign? Hindi nyo nga alam. May susulong nyo ba yan? Yung impeachment. Sige, may sulong nyo. Mapapanagutan nyo kaya? Baka pagdating sa trial, maganda utal-utal lang kayo rin. Baka kayo pang mapahiya dyan. Kasi yun kung ang trend, yun ang pinalulutang nila na kung impeachment, marami kapag maraming mga mabubulgar, baka kung ano-ano pa, mag-resign ka na lang as Vice President. Yun lang binibigyan mo siya ng ganong klaseng pahiwatig Kinakabahan ka na Dahil alam mo siguro na hindi mo may susulong itong ginagawa mo, kaya baka sinasaywar mo na lang. Trend ngayon ko naalala ko, ba Nelson? Yung presidential elections, 2022. Na ang dinudumog at sinusundan ng tao, ang Pangulong Bongbong at ang BP Inday Sara. At si Andrew Si Andrew yung mga vlogger, talaga naman kahit saan magpunta yung dalawa na yun. Pero ngayon po, sino na ba? mukhang ang rockstar ngayon, rockstar ng mga vlogger ay ang Kong Dante Marcoleta. Ba? Una nga po natin ipasinag, Kong, Mindoro. Uy, kilala ko yan Si Ma'am Joan Enriquez. Nakita niyo naman, Ba? Bungabon ho ba yan, Kong? Sa Mindoro area? Meron pang hindi nakapunta dyan, Kong Hindi ko naman. Hindi, Mindoro yata. Mindoro po yung Mindoro. Nakita ko si Ma'am Joan Enriquez po yung sumalubong sa inyo dun Ayan. Pakinggan nga natin yung bahagi ng kanyang sinabi na narito na ang susunod na senador ng ating bayan. Direk, marinig ba natin? May audio ba yan? Silent yan. Ayun, nawala. Sayang, nalagpas. Pero yan po, Mindoro. Kung dinagsa kayo ng napakaraming tao dyan. At yung iba, nagtampon, di na kayo pumunta na saan ba yung Peria? Kalapan o Pinamalayan, Nelson? Hindi, nagpunta ako ng Pinamalayan. Nakaabot ba kayo doon? Oo, nakaabot ako doon at saka sa Bansud yata yun. Opo. Pero hindi nyo pinakikita yung makakapal Wala na bang iba? Hindi po, video ito. Ayan, ito naman ay sa Quezon, Kong. Ayan, sa Quezon. Ayan, sa Candelaria, Quezon po pero ito. yung mga malalaki, wala tayong drone shot, Kong Hindi nyo na ibigay. Hindi pa natin. Meron tayo. Hindi binigay. Ito. Diyan yung sinasabi mo, Jen, na meron siya hindi napuntahan sa Quezon. Ayun, Quezon, sa Tayabas area. Kasi nag-aagawan yung dalawang grupo. Ito naman, Kong, ay Paniki. Paniki ba ito? Paniki Tarlac. Hindi, sa Tarlac mismo yan. Concepcion. Concepcion Tarlac. Ayun, nako. Ang tindi nito. Pero yung gusto ko sanang makita nyo yung nagsisigawan ganun. Pinakita ko na kay Direk dati yun Ayan, ito naman sa Butuan, Batangas. Bawan ata yan, hindi Butuan. Bawan, Batangas. Iba yung Butuan Saan sa Batangas yan, Kong? Kabuyaw. Ito, Kabuyaw, Laguna. Nakaraang linggo lang din po yan. Kaya sabi ko kayo ng rockstar ngayon ng Iba-ibang kulay, Kong. May green, may pula, may... Ito yung sa may kahapon. Itong bagong-bago, Kong. Ito yung madami. Yung kahapon yan. Sandigan, Bayan, Commonwealth. At saka ito daw po, Kong, historical, kasi isang independent senatoriable. At saka, nag-iisa lang. Nag-iisa lang kayo na nakaipon kayo ng ganyang karaming tao.
Mga taga, ano yan, dyan na, sa malapit, ano. Pero yan dami ng tao na yan, hindi nakikita nung dalawang malalapad na dyaryo dyan. Nakapikit po ang kanila mga mata dyan, Kong. Pikit na pikit sila dyan. Eto, doon pa rin yan. Kaya inuunahan Kagabi ko, yan, kaya inuunahan ko na sila eh. Kasi baka mamaya mamalik mata, maisulat eh. Ito, at least yan, dyan, Kong, ano? Dito, nakikinig ako dyan kagabi, eh, no, ha? Ba't yung ba nasabing kayo para bagang magic sarap sa isang putahe, Kong? May kasi bago umakyat dyan, dinidescribe nila yung Senado. Bakit okay. teka, Yung komposisyon ng Senado. hindi kaya natin pwedeng ayusin yan eh. Kasi kumbaga sa luto, sabi nung isa, may kangkong, may ganun, sa ganyan. Yung ibig sabihin sa kangkong, may kengkoy doon. Tsaka, Iba-iba. Nagkaroon ako ng idea tuloy. Sige ka ako, i-describe natin. Kaya yung sinasabi ko, kung kayo ba'y nagluluto ng paksiw, alam nyo ba yung sahog niyan? Ay, siyempre po. Paksiw naman, alam Kung na. sinigang, alam din ninyo kung ano Siyempre po. isasahog nyo dyan. Adobo, Kung alam ano din. sangkap, di ba? Paano kung halimbawa ka ako iba-ibang sangkap pero niluto? Tapos inilagay sa mesa ninyo. Ay, di mo malaman Paano kung nyo ano lasa. kakainin ng isang bagay na hindi nyo kilala at hindi alam kung paano niluto ito? Baka alanganin kayo. Ay, siyempre ho. Di ba? Ngayon, ang Senado daw ganyan ang kalagayan. Gano'n. Paano natin mapapakinabangan yan? Ilagay ka po namin, sabi nila. Paano? Kayo po ang magic sarap, baka magkalasa kaya yan. pala nagkaroon ng magic sarap. Yun ang pinanggalingan yan. Kung ang Senado, isang putahe na walang kalasa-lasa, pag isinama kayo, para kayong magic Yun sarap. ang sinabi nila eh. Nagkaroon ako ng idea. Yung Sapagkat kanya, kapag kaya na yung nagkalasa, May madami kong. dyan man lang, sabi. Ayun, talaga ng Sabi mga yung tao. Dyan man lang ay pagmumulan ng pag-asa. Yun. Oh. At saka iba-ibang kulay yan, ha? Ayun May pulang nga May po, may puti, pula, may puti. berde, Yes. may pula. May blue eh. Lahat na hunang kulay, nagkasama-sama dyan, Kong. Sabi ko, iba-ibang kulay para makita nila. Kasi nga tayo, Kong, alam nyo naman, kayo ay peacemaker kayo, lahat ay pinagsasama-sama natin. Ayaw natin ng At away-away. saka hindi magugulo yan, tingnan mo. Ayan. Napahiya nga yung ibang grupo na nag-rally boss sa ano eh. Sa EDSA. Bakit tayo si Kong dati nakakuha ng ganyan kadaming tao? Sila, dami nila eh. Oo. Ha? Hindi nyo pa sinama si Jen dyan. Yun na nga. Wala. May sakit pa. Paano ko naman isasama yan? hindi nga makakanta. Kung dumating ako dyan, baka na-doble ba yung tao? Uubligahin mo eh. Wala na nga ang boses eh. Yung grupo ng... doon sa EDSA, 4,000 ata eh. May budget pa about isa nun. Dito sinisigaw ng kagabi tao, wala ho kaming bayad, Kong. Muna ko naman tinanong sa kanila eh. Tinatanong niya eh. Paano lang, nagpa-abiso lang ako. Kami po ay magkakaroon ng solidarity rally. March. Rally, Oo. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, sabi po nila, wala ako sa survey. Hindi po totoo yan, sabi nila. Isip-isipin mo naman pagkatapos wala ka sa survey. At ang balita natin ngayon, Kong, kasi kung iba, yung mga national leaders at saka yung mga congressman, para bagang ayaw po na kayo. Pero ngayon, hinahanap kayo ng mga local officials, Kong, ha? Mukhang ang balita natin ngayon, nag-iipon-ipon na, Nelson. Ang Negros, yung Negros Island region, yun hong Dumaguete, yun hong Bulacan ata, Kong, at ang ilan pang mga probinsya. Meron sa Butuan, meron sa Ayan. Palawan. Pagkatapos sa Ilocos at Baguio. Ang gusto ho kasi ng mga tao, pati mga barangay official, na makita nilang kayo bumababa doon sa kanilang lugar. Maliban pa yung mga nagko-converge dito sa Maynila. Ayan, nagsasama-sama. Halimbawa, yung League of Vice Mayors. Nandyan na naman, pupunta ko na. League of Councilors. Meron na naman yan. PCUP, Pagkatapos yung per province. League of Mayors, halimbawa ng buong Mindoro. Pinagsama. O ng buong Romblon. Ayan, Pagkatapos yung mga konsehales ng Catanduanes. Bakit? Layo niyan, Kong, ha? Naku. Yan na po Paano talaga. harapin lahat yan? Pero binibigyan ko lahat ng panahon. Yan po ang ating sinasabi. Kung ayaw nung iba, Kong, na kayo ay, alam niyo naman, may konting pressure ata. Pagka nakita kayo sa picture, baka mawala yung sabi niyo kagabi. Pero pagka nagte-text sila, kinakabahan sila dahil yung kalaban nila pumupunta sa akin. Hindi nila malaman ngayon ang gagawin nila. Yun na nga. Tapos may magpapasabi. May padadalang representative eh.
Kung hindi lang makakadalo yung kaibigan mo. Pero pinasasabi po, mahina pa eh. Iyon, Pero pinasasabi po niya na talagang buong-buo ang suporta niya sa inyo. Nagpadalawa niya ng burger. Ay sabi ko, pakisabi mo sa kanya kako, mas maganda kako yung pasigaw kaysa pabulong. Ayun. Ayaw ba niya kakong ipagsigawan sa buong daigdig na sinusuporta niya ako? Di ba? Baka hindi para ho dumarating kung yung dapat matanggap nila. Doon, puntahan naman natin kung habang nihanda po ni Direk yung video na ipakikita natin kung ay yung impeachment. Kasi po ay naisumitin na po ito sa Senado pero inaabot ng adjournment at doon sa huling motion, sino ba yung nag-motion doon, Nelson? Na your Mr. President, we move that parang ang insinuasyon kong walang anumang magiging pagdinig ang Senado hanggang si Villanueva hanggang June 2 ng taong 2025. Yun po ang huling motion na narinig ko at inadapt naman ng buong plenaryo. Pwede bang may kababalian ba yun, Kong? Halimbawa, maging sa Kamara de Representante, may nag-motion na gano'n. Pwede po ba? Nag-motion siya na mag-adjourn di ba? Opo. At wala daw magiging anumang mga pagdinig. Session is adjourned until blah 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 June 2, 2025. Yan, opo. Pinukpok. Di adjourn. Ano pang pag-uusapan? Break na. Hindi kasi ang insinuasyon ngayon, Kong, para bagang pwedeng magpatawag, special session ba yun? Kung ipatatawag daw po, o hihilingin para iproseso at mapasimulan ang proceedings ng impeachment? Nagmumula kasi yung argumento na yan dito sa House of Representatives na binabanggit nila, nasa saligang batas, kapag ka na-transmit yung impeachment complaint sa kanila ng House of Representatives, kinakailangan madaliin. Proceed forthwith. To proceed forthwith. Yung forthwith daw po, yun ang Ang ibig daw sabihin ng proceed forthwith, immediately. Agad-agad. Hindi ganun ang translation nun. Maski halimbawa pinag-uusapan lang translation nun. Hindi naman pag sinabing forthwith immediately. Ang ibig lang sabihin, may kasiguruhan. Pero hindi sinasabing immediate, di ba? Ngayon, isang pananaw yun. Pero ang sabi naman nung Senate President, na-adjourn na kami. Opo. Kayo naman kanya, tinulugan ninyo kanya yung unang tatlo. Ipinahil yan, December 2024, natulog kayo. Pagkatapos yung isang minadali nyo, itinransmit nyo kanya, nung papatapos na ilang minuto lang, magsasara na tayo. Kasi gusto nyo sabihin, kami pagmamadali nyo kayo, natulog kayo ng 2 buwan. Yun nga, tama sabi ng Senate President. Opo. Pero, hindi yun ang issue Okay. Ang issue, sabi niya, paano? Wala nang session, lahat naman ang gagawin namin, kinakailangan merong plenary action. Ayun nga. Halimbawa, kanya, dito kanya gagawin namin yung may gagawa pa ng aming impeachment rules. At pagkatapos, papapanumpain namin itong mga kasama namin dito because we will convert ourselves into an impeachment court. So susumpa kami. Lahat ng ito kanya hinihingi ang isang plenary action. Okay. So naka-recess tayo. Paano gagawin mo? So kailangan tayong magsimula ng June 2. Sabi niya gano'n. Ngayon, ang magiging problema dyan, nagsimula ka ng June 2, kaya mo bang tapusin? Ayun na nga po, Kong. Before sayang mo sa gusto, hindi mo matatapos kasi kung ang pagbabasihan, yung 2 impeachment na nakaraan, impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada at impeachment ni Justice Corona. Halos 2 buwan ang kanilang ginugol dyan. Preparation pa lang ata yun, Kong, no? Hindi, hanggang sa umabot sa conviction. Ngayon, kung mo pinag-uusapan natin, June 2 to June 30, ididiskwento mo pa dyan yung panahon na bibigyan mo ng karapatang sumagot ang ini-impeach o ang na-impeach, di ba? So talagang sa tingin ko hindi talaga matatapos. So magiging tanong diyan, magiging issue. Pwede bang ipagpatuloy sa susunod na kongreso ang ginawa nung nakaraang kongreso? Yan ang issue diyan. Ang sabi po ng isang mamabata sa Batangas, in my humble opinion,
Pwede daw po, kasi continuing body naman ang Senado, Kong. Pero ang sinasabi niya ay yung isang kaso na pinaglipasan na ng panahon. Ganun ba? Ito yung Arnold versus Nazareno. Okay. Ito ay, ang kasong ito din ay matanda pa sa'yo. Nako. 1950 case ito eh. Ay, matanda nga talaga. Opo. Meron namang isang bago-bago na case. Nakasintanda naman ni Nelson, 2018. Batang-bata. Bata. Alin ang susundan mo? Ano yung bago? Yung decision na nung 1950? Nung 19 kopong-kopong o yung 2018? Eh di yung 2018 dapat. Kaya nga, meron sinasabi naman, Balag versus Senate. Balag naman, na hindi siya continuing body. Kasi ang sinasabi niya, hence, due to determination of the business of the Senate during the expiration of one Congress, all pending matters and proceedings, such as unpassed bills and even legislative investigations of the Senate, are considered terminated upon the expiration of Congress. Kaya pala lahat back to zero. And it is merely optional on the Senate of the succeeding Congress to take up such unfinished matters. Ayun, optional. So, ang tinutukoy ba ko ng Congress ay upper house, yung Senate o yung Senate? Senate, hindi yung lower house. Ang pinag-uusapan kasi lalagpas na eh. Ayun, lalagpas na. At kapag sinabi niyang Congress, dalawang kapulungan po yun. Kagaya nga ng sinasabi ko, miski nangyari sa 19 Congress, halimbawa yun, papayag kaya naman ang Senado na sila yung magtatry nung ginawa ng 19 Congress at 20th Congress na to. Yun nga. Paano yung mahahalal na bagong 12 senador? Sasabihin ba nila na kami pong 12, nakahanda po kaming tanggapin yan kahit nanggaling pa po sa sumunod na Kongreso? Halimbawang nandun ka sa 12 na yun, Kong. At yun ang naging tanong. Kung ako, hindi ako papayag. Ganun ho ba? Paano kung tatanggapin niyan wala akong kinalamanan kahit siya? Diba? Mabuti pa, mag-file kayo ng panibago. At tatanggapin namin ngayon. Kaya lang magpa-file technically, sila. bawal na yun. Hindi, magpa-file sila 2026. After 1 year. Sapagkat na-file nila February 5. Ay transmit nila February 5. So February 6, 2026, tatanggapin namin. Ayun. Nandiyan ngayon kasi kung ang debate. Yung debate kasi sabi niya, kaya continuing body, kasi natapos na naman 12 eh. Yung 12 na nanatili. Naintindihan ko yun. 12 yung nandun na tumanggap. Pero sa panig nito, 24 ang tumanggap eh. Kasi February 5 eh. Hindi ba? Kaya lang, nung matapos ang June 30, ang 19 Congress, aalis yung 12, papalit ang ibang 12. So, panibago naman yun. Sa makatwid, yung isang kamay ng Congress napalitan ng kanang kamay. Papayag ka yung kanang kamay na tanggapin niya yung iniwan ng kaliwang kamay. Halimbawa, pumirma ng kontrata yung kaliwa, buburhain ba ng kanang kamay? Oo nga, no? Hindi kailangan pagtalunan yun. So, dapat ma-resolve pala ito, no? Hindi lamang ang Senado, maski yung panig ng House of Representatives. Kasi yung mga prosecutors ata ko sa 11, parang ang ilan doon, hindi natatakbong congressman. So, definitely. Hindi lamang yun. Paano kung hindi na, halimbawa, yung 11 yun. Yung 10 natalo. Pwede daw nilang kuning private prosecutor kong eh. Nandun na ako, pero hindi sila makakapanaig nga. Private prosecutors lang sila eh. Iba yung prosecutors na distinguido na nanggaling sa... Sila kasi yung may control. Kasi pag sinabi nung may control, walang iniwan sa regular court din. Yung prosecutor, yung public prosecutor, yun ang piskal. Iba po yung private yung prosecutor. Yung private prosecutor is under the control ng piskal. Ng piskal. Pag sinabi niya, ako muna, sabi niya, wala kang magagawa doon. So, marami pa palang question of law. Hindi kasi ang sinasabi sinasabi raw ni Cheese. Ay, pwede namang because ang nag-adjourn lang is the legislative function. Yun naman, yung punto na lang yun. Saan ba ginaganap yun kundi sa legislature? Yung bang impeachment nanggaling sa palengke? Hindi po. Galing po sa Kamara de Representante. Tapos sasabihin mo ngayon, sui generis. Yan ang paggamit natin, yung mga ganyan-ganyan na naman eh. Sana man lang,
Yung impeachment ay galing lang doon sa South Lounge namin. Walang kinalaman ng plenaryo. Ang buong plenaryo. Ang dami naming lounge eh. Tama yung po. South Lounge, yung North Lounge. Meron pa ngayong special lounge doon sa may second floor. May lounge pa ng paninigarilyo. Sana doon ang galing yung impeachment complaint. Wala kaming kinalaman na halimbawa. So, hindi siya legislative. Hindi. Galing sa plenaryo. Totoo nga niya, pati pagkaka-transmit ka niya ng impeachment complaint should be like an ordinary bill. O di sana hindi na sinunod yung paraan ng ordinary bill kung hindi siya kasing klase nun. Di pwedeng magdebate dyan tungkol dyan. Pag didebatihan naman yan. Debatable pala talaga Ang ito. ibig sabihin nito, 12 senador ang magkakaroon ng ibang katauhan doon. Okay. Nawala yung... Maaring yung nandun, pero... Halimbawa, merong na-re-elect, may tatlo. Pero may bagong, halimbawa, bagong pasok na bagong pasok na siyam. Palagay mo, 6. Basta merong 6 na bago. So, ibig sabihin ba, i-adapt din ng bagong kongreso yung impeachment complaint na dinala sa Senado? Kasi bagong komposisyon na po yun. Kaya nga yung tanong tatanggapin ba nung bagong Senado, na ang pangalan niya ay 20th Congress, yung kagagawan ng 19th Congress. Na inumpisahan din ng 19th Senate. So kung may tanong sa Kamara, may tanong din sa Senado, paano re-resolvehin ito, Kong? Halimbawa, kahit isa lang. Sabi ni, Mr. President, I am not part of that impeachment complaint. As far as I am concerned, that was the handiwork of the last Congress. I am now a member of the 20th Congress, and I believe a new impeachment must be submitted to us. But that will happen only 1 year later. 2026 na. Oo nga. Kasi kung isa kayo sa mga senator judges, Kong, yun ang ipupunto ninyo, di ba? Magiging senator judges kaya kayo. nga gagawin nila, kailangan daw 12-0 para yung mawawala ngayon at nangangandidato, yun ang babalik, kaya parehong Congress, pareho rin yung senador. Ganun ba? Ganun ang kanilang gusto mangyari, kaya 12-0 dapat. Nako. Mukhang malabong mangyari pag nagkaganon. May bagong statement si Senate President Chis Escudero Ano sabi? Ngayon lang niya sinabi. Sabi niya, most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. So I think SONA is on July 21. So trial will commence after that date. After SONA? After SONA. So ang ibig sabihin, tatanggapin yung complaint ng bago. Na hindi. Ng bagong Congress. Hindi. Oo nga, para sa kanya, tatanggapin ng bagong Congress. Nang ganun lang kasimple. Hindi niya kinukwalify na merong maring magbago. Na maring may 5 o 6 hanggang 7 na bago na magko-constitute ng bagong Senado. Ayun nga, mangyayari. Nako. So... Kaya ako, Nelson, Kong, ako parang pakiramdam ko, personal feeling ko lang, Kong, technically, kahit na isa pa yung may impeachment kay BP Inday, parang technically, parang wala din Ewan ko po kung kasi maraming... Kasi ang daming question at saka nakabitin. Di ba hindi umusad nga ito Kasi nga hindi matatapos ng June 30. Ayun na nga po, Kong. Ang 19th Congress, ang buhay niya hanggang June 30 lang. Yun na nga po. June 30, noon. 12:01. Iba na. Iba na Hindi na. 20th Congress na yun. At saka maghahalal po ng bagong Senate President, hindi ba? Saka Speaker. Akala ba ni Chis, siya pa yung Senate President? Oo nga. Paano yung Speaker ang naging Senate President iba na, pwede niya sabihin, hindi namin pakikialaman yan. Okay naman, ang naging Speaker, halimbawa next election si dating Pangulong Gloria Macapaglaro, halimbawa na. Sabihin niya, di ba? Alisin na natin yan. Di ba? Withdraw na yan. Hindi, yung Senate President na sinasabi ko. Ang importante, Senate President. Kasi nakalagpas sa Kamara. Nakalabas na Nakapile sa sabihin niya. Ang bola kasi, na-shoot na sa nasa Senado na Sino ang Senate President? Ayun ang magpapasya. Sabihin niya, hindi naman sa amin to, pinail Di ba bago na? Di ba bago na kami? Pero yung punto na, Kong, special session, sapagkat sabi nila, pwedeng ipatawag anytime daw ng Senado para dinggin
Kahit hindi pa June 30. Para mag-convene. Makakawala pa ba si President Bongbong sa una niyang opinion? Wala nga niyang kakwenta-kwenta yan. Hindi makakatulong yan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Kapag nagtawag siya ng special session, tinatalikuran niya yung una niyang opinion. Palagay mo ba, babaguhin ng isang Pangulo ang kanyang naunang opinion, Jen? Ang pwede lang hubang magpatawag ng special session ay ang Pangulo? Batay sa utos ng Pangulo? Oo naman, yan ang nasa saligang batas. Yun pwedeng Senate President. Hindi, ang magpapatawag ng special hindi ba nung tinatalakay natin yung mga napakaraming kabalintungan ng national budget, ang sabi ko, kailangan magpatawag ng special session para magkaroon ng plenaryo, i-restore natin itong mga ganito at ganyan, sabi ko. Kasi nga, hindi po pwedeng gawin ng walang plenaryo dahil nag-adjourn na yung Congress. Naalala ninyo? Tama po. Nasa kapangyarihan. Ngayon, ito, ang sabi ni Chief Justice, kaibigan ni Nelson, kailangan pwede naman daw magpatawag. Palagay mo. Pero may naunang pahayag ang Pangulo. Wala kanyang kakwenta-kwenta yung bagay na pinag-iisipan nyo na yan. Tapos siya pa magpapatawag. Saan kanya pupunta yan? Para saan yan? It's a storm in a teacup. Oo, di ba? What is a storm in the teapot? Isang walang kakwenta-kwentang pinag-uusapan, parang kwentong barbero, na pinipilit yung bigyan ng napakalalim na kahulugan. Ako naman po, ang naisip ko lang kasi... Salita niya yun, Pangulo ng Republika. Ibig mo sabihin, tatalikuran niya yun, babaguhin niya yung opinion. Hindi ako naniniwala ang gagawin niya yun. Kasi ang salita Sinabi niya, walang kwenta yan. Ang salita ng hari ay hari, no? Oo, ngayon, dapat yun mapapapressure ako dyan sa ano. Sinabi ko na, yan, ang pagkakataon. Hindi. Sinabi ko na yan, ayaw nyo lang makinig Ayun. Oo. So yun pala. Hanggang saan ba kayo, hanggang saan ba kayo makikinig sa akin? Sinabi ko na nga yan Pahihiyain nyo na naman ako? Ayun nga. Ayun. Gagamitin nyo pa ang aking kapangyarihan ngayon para pagbigyan kayo? Ano ako? Kung meron palang special session ay patatawag ang Senado, sa utos ng Pangulo. Yun pala yun. Kung ako si President Bongbong, sinasabi ko na nga sa inyo, kaya titigas ng ulo nyo Oo nga, no? So wala pala sa Senado. Hindi ko naman sinabi hindi ko naman kayo inuutusan. Pero hindi ba kayo nakakabasa in between lines? Para sa akin, walang kwentang bagay yan. Iba ata yung nabasa nila ko, in between lines. Baka kabaligtaran yung hindi kaya? Hindi, natakpan kasi yung mga mukha. Ganun na nga kasi naalala ko, nung minsan nagpaalam si Kong Sandro sa kanyang tatay, ang naging payo daw ng kanyang tatay, sundin mo ang inyong obligasyon sa bayan. Siya kauna-unahang pumirma doon sa... Hindi naman natin pinag-uusapan si Kong Sandro. Bagay, ang pinag-uusapan natin yung kanyang ama. Yung isip ng anak, iba yung isip ng ama. Ayun. Ito pa rin ang presidente ng ating bansa, di ba? At siya'y nakapagsalita pa ng ganun kaya nga pananalita. nagkita kami. Bibiruin niyo siya. President, alam mo naman, ganun kami talaga Yan ang style namin. Pag nagkita kami, talagang bulungan. Ayun. At siyempre, yung bulungan namin, sa amin na lang yun. At yung bulungan ko, makapangyarihan yun. Makapangyarihan yun. Sa malakas na tinig. At sa aking palagay, pagka binubulungan ko siya, talagang pinakikinggan niya yung binubulong ko sa kanya. Kasi kami ni Nelson, vendor kami. Pagka nagkabulungan, doon nagkakasundo. Binabanggit namin na video nung nag-motion si Congresswoman Franz Castro Nelson para i-cite in contempt ito pong si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff Undersecretary ni Vice President Inday Sara. Kahit hindi siya miyembro ng committee na ito. Ayan. Panoorin nga natin. Sige nga. I move that he be cited for contempt. Pinigilan nila yan, sinave nila. Hindi po pwedeng Mr. Chair, may I... Dahil... Fortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So, tandaan ninyo, hindi raw siya member ng committee kaya hindi siya pwedeng mag-contempt. he cannot move any motion regarding this issue. You remember this, guys. Franz Castro cited in contempt itong si Attorney Zulaika Lopez, okay? Yung Chief of Staff ni VP Sara. Okay. Nakita ninyo, take note, Committee on Good Governance and Public Accountability. Itong
particular na hearing na ito. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Ngayon, tignan natin kung kasama nga ba si Franz Castro sa committee na ito. Ayan po, Good Government and Public Accountability. Ang head chairperson si Chua. Tingnan nyo Hanapin natin kung merong Castro dito. Ayan, Vice Chairperson, Abante, Pimentel, Acop, Yap, Kita ba kayong Franz Castro dito? So ngayon, balik tayo sa sinabi ni na hindi daw siya member. Ngayon natin. Ayun, okay na. Salamat dun sa content creator na gumamit din po ng punto na yun, Kong. Baka sabihin, di ating in-acknowledge. Hindi, ako, kaya pinasinag, gusto kong ipaalam yung punto lang, opo. Kahit ibang tao ay nakakaalam din ng katwiran. At ako'y masaya kahit hindi na ako'y nagpunto nun kasi kaysa makipag-away na naman ako sa kanila, akala nila palagi na lang ako nagpapabida. Ayan, mismong sila na ang nakakita at nakapansin. So ang gusto na natin palutangin sa punto na ito, Kong, kayo nung nag-cite in contempt doon sa isang abogado, sa vlogger, ang naging katwiran sa inyo, hindi pwedeng tanggapin yung motion ninyo sapagkat hindi kayo miyembro ng TRICOM. Pero mula doon, sinabi ko na, okay, kung halimbawa inakala lang hindi ako miyembro, pwede bang isa man lang sa inyo? Sa aking mga kaibigan dito. Wala din. Kasi gusto ko lang silang testingin. Wala din. Pati si Johnny Pimentel, Kong, hindi biglang nag-iba kulay yun. Wala. Pare-pareho kaming magkakaibigan doon. Nasa na ako yung mga kaibigan ko, hindi ba? Yun lang muna yung inano ko. Kaya tuloy ang naging sabi doon ng ibang vlogger doon. Nakita nyo na niya, si Kong Dante, pahiya sa kanyang mga kasamang mambabatas. Pupunta-punta doon, hindi naman pala miyembro. Magpapasite of contempt pala. Ganun din pala yung gawain. Ako sa tingin ko, hindi ho nakakahiya ang Kong Dante doon Mukhang sa lahat ng yun, sila ang nagkaroon ng katapangan sa ginawa yung Kong Di ba? Hindi po kahihiyan ako nangyari doon. At saka alam ko kasi mapapansin din ng taong bayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. At kung sino ang tapat sa kanila. Pero, yun na nga, nung nag-motion, nauna doon, ay nag-motion yung Franz Castro. Baka hindi alam kong ng Blue Ribbon. Ni Congressman Chua na hindi miyembro si Franz Castro. Alam nila. Alam ho ba may nila? listahan sila Kung hindi naman sila masyado madami. Parang hindi nila malaman ng mga miyembro. Kasi doon sa unang, naalala ko yung hearing na yan, Kung hindi niya alam, para rin siyang si Tariela. Kasi naalala ko yung hearing na yan, Kong, kaya yun yung time na hindi kayo tinanggap sa listahan, di ba? Sabi niyo, nagpapalista yung staff ninyo, hindi kayo tinanggap kasi hindi na raw kayo miyembro. Pero nung i-depensa ko uli yun, sabi niya, sige, sasama kita. Sasama ko na po. Sila Pero hindi ko na sila awayin tungkol dyan. Hinahayaan ko na lang ang taong bayan. Pagdating ng panahon, makikita, kagaya ng pagkakataon na ito. Ipinakita natin, at least, malilinawan sila ngayon. Talagang double standard ito, Kong, malinaw na malinaw itong bagay na ito. Kampihan sila si Castro mismo ang kumakampi doon sa vlogger na yon. Pero siguro kung siya yung halimbawa na-vlog ng ganon. Baka siya na naman ang nag-motion doon na i-cite in contempt yun. Kasi nung tinatanong niyo yung vlogger na yun, Kung, sumisingit po si Congressman Franz Castro na parang parliamentary Ibig sabihin kung hindi pwedeng mag-motion na contempt ang isang hindi miyembro sa isang komite, yung palang pagkakakulong nung attorney na yun, yung babae, Sulaika, ay walang basihan. Hindi ba? Kasi yun nga pinagbulan ng lahat ng yun, di ba? Yun nga pinagbulan Nagkaguluhan. Ay, nako. Talaga naman. Nako po. Gustong-gusto nilang magpakulong. Kahit na yung katwiran ay walang basihan. Walang katwiran talaga Nako. Paano nga natin, nandiyan na yan, Kong, Ito na hong pagkakataon. Kaya natin pinakita yan. Ang pinaka-importante dyan, malaman ng mga kababayan natin, sila mismo
Opo. madistingge nila. Oo nga, no. Tama pala si Kong Dante. Di ba? O mali pala. Isipin mo, sasabihin nila, hindi ako member. Samantalang yung hindi member na yan, hindi pinagbigyan. Oo. Kong, meron pa tayong 15 minutes. Meron pa isang puntong pinalutang eh. Kasi ngayon po, bukod sa impeachment, ang pressure ngayon dalawa. Para wag ka nang dumaan sa impeachment, gaya ng ginawa kay Gutierrez, sa ombudsman, kay Sereno, dati po sa Supreme Court, ay yung puntong mag-resign ka na lang as Vice President, Kong. Kayo po, ano ang pananaw nyo sa, yun ang pinalulutang ngayon ng mga kasamahan niyo po sa Kamara ng Representante? Kanino pinalulutang sa akin? Hindi po, yung sa usapin ng impeachment. Na kung si BP... Kung ako si BP? Opo. Ano ako, bali? Bakit ako magre-resign? Hindi nyo nga alam. May susulong nyo ba yan? Yung impeachment. Sige, may sulong nyo. Mapapanagutan nyo kaya? Baka pagdating sa trial, maganda utal-utal lang kayo rin. Baka kayo pang mapahiya dyan. Kasi yun ngayon kung ang trend, yun ang pinalulutang nila na kung impeachment, marami ka pang mga, maraming mga mabubulgar, baka kung ano-ano pa, mag-resign ka na lang as Vice President. Yun lang binibigyan mo siya ng ganong klaseng pahiwatig Kinakabahan ka na Dahil alam mo siguro na hindi mo may susulong itong ginagawa mo, kaya baka sinasaywar mo na lang. Di ba? Di ba ganun ang ginawa ka dati kay Mercy Gutierrez, ng ombudsman, di ba? Justice Sereno ng Supreme Court na kapag ito ay napumunta pa sa impeachment, kaya ginawa ng dalawa, ay... Dinaano si Sereno Hindi, iba naman yung kay Sereno. Hindi naman nag-resign si Sereno. Kasi ngayon, pero dapat impeachment din yun. Pinagre-resign din si Sereno. Hindi naman siya nag-resign. Kung nag-resign sana siya, so at least, nasa libro, talaga isa siya sa Chief Justice. Sapagkat naging mutan academic sana yung co-warranto. Ayun, hindi siya nag-resign. Kaya ngayon, pag tinignan mo yung libro, walang Chief Justice na Sereno. At saka yung prayer daw po nila, Kong, kasi di ba alam niyo naman ang impeachment, paliwanag ni Attorney Tranquil nung isang araw, ang layo nila naman talaga ay alisin ang isang taong impeachable official. Pero doon daw po sa prayer ng impeachment complaint, dapat kapag ka-in-impeach siya, ay merong perpetual disqualification sa lahat ng anumang sa conviction. Posisyon sa gobyerno. Siguro inaakala nila na nandun na yun. Kapag ka ikaw na-impeach, sa mga jurisprudence, disqualified ka na dahil perpetual na talaga. Pero balikan natin yung kanilang kunwari pagmamalasakit sa Pangalawang Pangulo. Na mag-resign ka na lang para mga sakali, hindi ka perpetual. Ba't gusto mo pang makalaban sa susunod na ayaw mo ngang, kaya nga mo siya inaalis para hindi na siya makalaban Pagkatapos ngayon sasabihin mo, para makalaban ka uli. Pero ang prayer nila, Kong, kahit na nag-resign ka sa impeachment, ang gusto nila ituloy ang trial for perpetual disqualification. Yun po ang kanilang prayer doon sa impeachment complaint. Kapag ikaw ay na-convict, doon ka pa lamang kasi bibirahin ka ng iba't ibang criminal cases. Kaya makakakuha sila halimbawa ng isang decision na yung pagpataw sa iyo ng penalty, kasangkot yung perpetual disqualification from holding public office. Pero kung ano bang kaibahan ng sa ating mga kababayan? Kasi ito impeachment trial, ito pa'y proceedings para, di ba, guilty beyond reasonable doubt. Kasi sabi ng iba, hindi naman ito guilty beyond reasonable doubt. Ang totoo, by number ang labanan nito, politika ito kasi yun nga ng Justice Corona, di ba, Nelson, na-convict sa impeachment. Pero sa mga korte natin, napawalang sala. Napawalang sala po siya kaya nga ang sabi nila dyan, sui generis yan. Sui generis. A class of its own. May pagka-judicial, may pagka-political. More on political. Samut-samut na yan. Okay, so kung ang pinag-uusapan natin, gusto nilang tanggalin. Baka naman gusto mong mag-resign para ngayon ay makatakbo ka pa.
Oy, ganun pala yung gusto mo. Ba't binibigyan mo pa siya ng pagkakataong makatakbo pa? Hindi ba ang usapan dyan na ayaw mo na siya talaga para wala ka ng kalaban? Kaya hindi mo rin maintindihan kung ano ba talagang gusto nyo. O kaya baka nga papunta ron sa pag nag-resign at saka nila uusigin. Yun na nga po, Kong. Kaya mag-resign ka, kaya ma-impeach ka, ang gusto nila talagang nakakulatilya talaga yung perpetual pero disqualification. hindi ba alam ni Vice President yan? Kaya nga sasabihin niya, ano ko, bali? Pag na-resign ninyo ako. Ay, nako. Di ba?